Ito na nga, mga kababayan. Si Digong at ang Isabong. Ito. Nako, magugulat kayo dito, mga kababayan. Pakinggan ninyo. Bukod sa na-identify ang 15 pulis, ang DOJ mayroon pang tinitignan na 25 to 30 na miyembro ng PNP. Di ba? Bukod sa nasa restrictive custody na ang 15 pulis, meron pang another 25 to 30 kapulis ang iniimbestigahan ngayon ng DOJ. Kasi po mga kababayan, according kay Calamba, Laguna City Councilor, no, Albi Arbin, na ito daw mga pulis na umambos sa kanya at kumidnap sa mga missing sa Bungero ay ito daw din po yung mga pulis sa tukhang sa war on drugs ni Duterte. Eto na. Na posibleng dawit sa pagkawala ng mga sabungero. At base sa intelligence ng ahensya, may kinalaman umano ang drug war ni former President Rodrigo Duterte sa kasong ito. Narito ang report ni Ivy Reyes. This investigation is not at all personally driven or directed at any particular group of persons. Kaya nga, Sir Hamtaro aminado na si Digong, ako ang may gawa niyan. Legal or illegal, akin yan. Yung Isabong, hindi ko pinatigil kay may 600 million dyan. Yung Pogo, ginawa kong legal kasi nagbibigay ng 2 billion a month. Sabi niya. O ay ebidensya lamang. Nadadawit man ang pangalan ni business tycoon Charlie Atong Ang at actress na si Gretchen Barreto, nilinaw ng Justice Department na hindi sila nakatuon sa iisang tao lang. Pero sa lahat ng witnesses sa kaso ng mga nawawalang sabongero, tingin ng ahensya, credible ang mga pahayag at isinumiting dokumento ni Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Dahil sa mga narikobe na sako ng buto sa Taal Lake nitong mga nakaraang araw, sinabi ni DOJ Undersecretary Raul Vasquez na mukhang hindi na lang basta haka-haka ang statements ni Totoy ngayong may mga lumilitaw na hinihinalang ebidensya. Tama. Yun nga lang, bagamat ilang linggo na umuugong ang balitang ito, hanggang ngayon wala pa ring formal na reklamo mula sa kahit na sino kaya't hindi mabuksan ang formal na investigasyon. Sa Lunes nakatakdang maghain si Totoy ng reklamo laban sa mga pulis na nabanggit niyang sangkot sa kaso. Sa panayam ni Justice Secretary Boying Remulla sa On Point ng Billionaire Youth Channel, bukod sa 15 identified cops, mayroon pa silang tinitingnan na 25 to 30 na posibleng dawit sa pagkawala ng mga sabongero. Base sa intelligence nila, may convergence umano ang drug war ni former President Rodrigo Duterte at ang kasong ito. Paglilinaw naman ng DOJ ngayong araw, don't put too much color into words. Mahirap kasi mag-speculate lalong-lalo na ngayong dumadami ang mga anggulo. Everything. Diba? Kaya ganun yun mga kababayan na kung ano man itong issue sa war on drugs ni Digong, konektado po talaga dito sa mga missing sa Bungero. Bakit? Kasi yung dalawang magkapatid na apelyido Indon, hinihinalang ng daya daw sa sabong. Hindi kayang patunayan ng mga agent na ng daya. Anong ginawa? Tumawag ng pulis. Yung pulis may bitbit droga, tinaniman yung magkapatid. Saan kayo dyan? Saan kayo hindi mapag-isip ng konektado ang war ni Duterte at ang Isabong victims? Kasi yung dalawang magkapatid, hinihinalang ng daya kasi nanalo ng malaki. Hindi kayang patunayan ng mga agent, tumawag ng pulis. Plinantingan ng pulis, kasali na sila sa listahan sa adik. So may connection nga itong war on drugs at about dito sa missing sa Bungero case. Pangalawa, bakit nasabi na may connect? Yung minor de edad na tagapagpatuka ng manok, kasali din sa pinatay. So kung naalala nyo si Kian de los Santos at yung batang babae na 9 years old, minor de edad din pinatay. So walang pinagkaiba talaga. Mga kababayan, pagkawala ng mga sabungero, konektado umano sa drug war ni Duterte according sa intel ng DOJ. Ito pa. Fluid sa ngayon kasi, yung numero nga na 15 na sinabi, yan ay initial lamang
potentially, habang lumalalim yung pag-aaral at pag-imbestiga, lumalawak naman ang intindi natin sa nangyaring bagay na to, malamang baka madagdagan. Tumanggi na rin magbigay ng komento si Vasquez sa mga online comments na nagsasabing nagtatanim ng buto ang ahensya para may maipakitang resulta sa publiko. May nag-comment, mas malala pa to kay Ate Claire. Bakit? Mas malala ba magsabi ng totoo kaysa sa paniniwalaan ninyo yung fake news? Yeah? Saan kayo maniniwala? Sa akin na may mga sources na balita or doon sa mga vlogger ng DDS na puro kwento? Saan kayo maniniwala? Sa akin o kay Harry Roque? Aber? Oh. Anong nakita nyo kay Harry Roque? Nanligaw daw si Digong kay Elizabeth. Oh, ikakasal daw si Digong at si Elizabeth. Hindi daw malayong mangyari yan. Kasi daw, nangliligaw daw si Digong. Pag nakalaya na daw si Digong, ikasal daw sila at si Harry Roque ang ring bearer. O, putang ina. Saan kayo maniniwala dyan? Sa kwentong barbero o dito sa may sources? 'Di ba? Mas malala pa daw ako kay Auntie Claire. Kung malala, di pag sugurin ninyo yung mga news media outlet na binabasihan namin ng balita. Yeah? Kaysa naman doon kay Harry Roque maniwala. Samantalang siya nga hindi nakauwi kasi pugante. 'Di ba? Lahat ng ating live dito may sources. Magkanong bayad sa'yo, hindi mo afford, Alfred. At saka kung sabihin ko man kung magkano bayad sa akin, hindi kita bibigyan. Bakit? Hindi po kami tumatanggap ng bobong DDS. Yeah? Oo. At hindi kami katulad kay na nagagalit pag hindi bigyan ng posisyon. Anong source? Wow! Anong source? Kung i-compare mo ako at si Harry Roque, mas kapani-paniwala pa naman ako kaysa kay Roque. Saan ka maniniwala? Makalaya si Digong. Ilang buwan na, butot balat na mamamatay na lang. Dito kayo maniwala sa akin mga DDS. Ako ang totoo. Kapag hindi kayo maniwala sa akin, hindi kayo mapunta sa langit. Kapag hindi kayo niwala sa akin, mahimpyerno kayo. Antayin kayo ni Duterte doon. Ang totoo dito, mga kababayan, lalong-lalo na sa mga DDS, ito ang totoo. Si Digong, 1-2 kabag na lang yan, mamamatay na yan. Yan yung totoo. Pero yung pinakalat ng mga DDS vlogger na si Digong makalaya, magigilit ako ng liig kung makauwi si Digong ng Pilipinas. Yan ang tandaan ninyo. Ang totoo, si Digong, hindi naabutin 2026 yan, mamamatay na yan. Pero yung mga sinabi ng DDS, isa na si Harry Roque, na makauwi si Digong, huwag kayong maniwala dyan. Kwento niya lang yan. Oo, resulta ng walang tulog at kabag yan. Ito, paniwalaan ninyo. Si Digong hindi abutin December, mamamatay yan. Mark my word. Yung sabi ni Roque, makauwi si Digong, 4 na beses na yan. March 28 birthday, makauwi daw, nga. April 30, makauwi daw, nga. May 30, makauwi daw, nga. June 30, makauwi daw, nga. July na po ngayon, hindi pa rin nakauwi. 4 na buwan. 4 na 30 sinabi nila yan. 1, 2, okay pa, maintindihan mo pa. 3, may problema na. 4, sakit na yan. Diba? Yun ang totoo. Una, walang problema dyan. Pangalawa, walang problema yan. Pangatlo, may problema na. Pang-4, sakit na nila yan. Mga sinungaling at budol. Yung mga ganyan. Diba? Tignan ninyo. Birthday ni Digong, March 28, makauwi daw. Sabi pa ni Hanilit, walay, makapugong. Bakit sinong bangag? Uwi na siya asap. Nakauwi ba? Nabenta na lang ang bahay, hindi pa rin nakauwi. Sabi naman ni Sarah, nila Maharlika, ni Harry Roque, April 30, makauwi na kasi interim release. May umuwi ba? Wala. Sabi ko sa inyo, hindi abutan ng January 2026 yan. Mamamatay na yan. Yan yung totoo. Mamamatay si Digong doon. Yan ang totoo. Pero yung sabi ninyo makauwi,
Maliwanag pa sa kintab ng noo ni Bato, hindi makauwi si Digong. Hindi April 30 na naman daw, interim release. Putang ina. Wala. May 30, wala. June 30, wala. July, anong petsa na ngayon? July 13. Ilang araw na lang magti-30 na. Wala pa ring Digong na umuwi. May DDS, maniwala pa rin kayo sa kwento nila? Tapos sabihin nyo, fake news kami? Sabi ni G sa Amor, Unsay, ang talino mo tignan, ang laki siguro ng galit mo kay Digong. Sinong matutuwa? Pagod mong pagtrabahoan na nakawin lang nila yung tax. Matatawa ka? Hindi Sabi ko sa inyo, sa akin kayo maniwala. Huwag kayong maniwala dyan sa mga kwento ng mga DDS. Kasi ni minsan, ni isa sa mga sinabi nila, walang proof. Maskin si Sara nga Anong sabi ni Sara kay First Lady? Sangkot si Lisa dyan sa pagkamatay ni Tanto ko. Nakulong si Lisa. Asan yung record po na nakulong? Nasaan po? Hindi nyo nga malabas-labas yung record Bangag si Marcos, nagkukokin yan, adik yan. Asan po yung record na nagkokin siya at adik siya at bangag siya? Wala po, kwento lang. Kwento mo pagong. Yuichi Yoshimatsu. Ayan, maraming salamat po sa yung 800 yen super sticker. Thank you so much. Di ba? OFW 127. Ayan, maraming salamat po sa yung 10 Hong Kong dollar super sticker. Thank you so much po. Yan ang sa inyo mga kababayan. I will challenge you all DDS. Kung matalino kayo, paniwalaan nyo ako kaysa maniwala kayo sa mga DDS. Kasi ni minsan, yung mga DDS, mga walang paninindigan yan. Ilang beses nila sinabing ni raid ang bahay ni Digong, walang raid na nangyari. Ilang beses, 4 na beses silang sinabing makauwi si Digong every 30 of the month, walang umuwi. Ito ang tandaan ninyo, pag nakauwi si Duterte ng Pilipinas, magilit ako ng leeg. Paano ako magilit kung hindi nga nakauwi? Uuwi man si Digong sa Pilipinas, abo, pantay ang paa, may bulak sa ilong, patay na. Yan ang tandaan ninyo. At least, nakapag-Netherland. Deserve. Dito kayo maniwala sa akin. Huwag kayo maniwala sa mga DDS. Ilang beses na kumuda ng kumudayan, walang mga paninindigan yan. Ako may isa akong salita. Magigilit ako kung makauwi si Duterte. Ang tanong, Marso ko pa sinabi yan. Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo na ngayon. 5 buwan na. March 11 si Digong hinuli. Sinabi ko March 15. 13 na ngayon. 5 buwan na. Sinabi ko yan. Walang nakauwi. Yan ang totoo. Hindi talaga makauwi yan. Paano ba naman umuwi yan? Tinanggal niya ang Pilipinas pagiging miyembro ng ICC. Hindi ngayon, saan ang ICC lalapit? Di ba? Kung hindi ba naman siya tanga? Ay, kapag accident, walang kaso. Ay, nako. Alam niyo mga DDS, hindi ko naman lubos maisip na hindi naman kayo na-aksidente. Hindi naman kayo nakainom ng 1 galong anesthesia nang wala kayong wala kayong pakiramdam. Ilang galong anesthesia ba yung inunim ninyo? Inyong ininom ninyo. Paul Daniel Salon. Pangit ng apelyido mo. Puro kabaklaan lang, alam mo. Abogado pala to. Hindi mo kailangan ng abogado. Kailangan mo paninindigan. Anuhin mo yung abogado. Abogado nga ni EE, umatras Diyos ko, Paul Daniel Salon. Pangit ng apelyido mo. Magsama kayo ni Ricky Reyes. Galit sa bakla si Ricky Reyes. Bakit? Naranasan na niya man lalaki noon Ay, nako. Mga kababayan, lagi niyong pagkatandaan yan. Dito kay maniwala sa mukhang to.
Si Digong, hindi naabot 2026, mamamatay na yan. Paasahin na naman kayo, tapos sasabihin, ngiwi, ngiwi, ngiwi. Bangag, bangag, bangag. Mga DDS, kung ako sa inyo, wag na kayo huminga. Mamamatay kayong bobo, ipamana nyo sa anak ninyo, kabubuhan, walang future ang pamilya ninyo. Tatanda nyo na, maputang ina kayo. Mamamatay na lang kayo, bubuhan, kabubuhan pa rin, yung ipapamana ninyo sa mga anak ninyo. Saan kayo nakakita ng DDS mayaman? Si Digong lang. Di ba?